Hi, magandang umaga sa inyong lahat po, no? At nasa oras po tayo ng alas 8 ng umaga as of July 4, 2025, Friday po today. And gaya ng nabanggit ko noong karaang video, pag-uusapan natin yung mga tinatawag na heretical views pagdating sa inspiration ng God sa salita ng Panginoon. Well, ang babanggitin ko po ilang mga heretical views, mga heretics, mga grupo or mga tao na hindi pa kinikilala na ang absolutism na tinatawag natin pagdating sa paggiha ng Diyos sa salita niya ay isang objectively na makatotohanan. Ano po? Na ang salita ng Panginoon ay inspired sa lahat ng forma nito, sa lahat ng content, sa lahat ng form. Kasi dahil ang Diyos na mismo ang nag-guide, nag-protect sa mga writers, nag-giha sa mga writers, at hindi niya nilalagyan ito ng anumang mistakes doon sa bawat panulat ng isang author o ng isang writer sa isang particular na aklat ng Biblia. Ano po? So ngayon, pag-usapan natin, hindi masyadong detalye, pero siguro in a brief or summary studies about yung mga heretical views o mga maling pananaw ng karamihan pagdating sa inspiration o paggiha ng Diyos sa kanyang sariling salita, mismo ang Biblia. Ano po? So, then, since we are dealing about the New Testament, the introduction to the New Testament, marapat lang na pag-usapan natin kung sa panig ng Kristiyano ay absolute ang Biblia. Pag sinabi natin absolute, walang mali sa kanyang kabuuan. Maging ang kanyang, gaya na nabanggit ko sa last na video ko, na even yung mga special character, gaya ng period, ng comma, ng anuman, ng dash, anuman, doon sa original autographs, bawat letters, bawat salita sa original autographs ay walang inerrant, walang fallible, walang pagkakamali, walang mistakes. Even yung mga accident na mistake na maaaring magawa ng human writer ay hindi pwede mangyari kasi this is like what we call the guided absolute guide and protection coming from God. Kasi alam natin ang Diyos ay powerful, omnipotent God na hindi niya hayaan na magkaroon ng pagkakamali sa mga manunulat po. Ano? Sa kanyang kabuuan, sa original autographs po. Bago ako magpatuloy sa mga tinatawag na heretical views sa inspiration ng God sa kanyang mga salita, ay magbigay ako ng isang halimbawa po. Ano? Parang analogy. Very familiar sa atin ito. Kapag merong isang manager sa isang company at meron siyang secretary or executive secretary sa isang kumpanya, at halimbawa yung manager pinagawan siya ng business letter. Okay, Maria, pwede mo ba akong gawa ng business letter? Ito yung detalye, ikaw nang bahalang mag-construct ng kabuuan. So, nung pinagawan ng manager ng isang business letter sa kanyang sekretarya, ay nakagawa naman. Kaya lang, of course, yung technicality ng sulat ng business letter ay kailangan makita muna, ma-edit muna ng manager. And then, nung masulat ng sekretarya ang isang business letter at ipinasa ito sa kanyang manager for edit purposes, or kung tama ba ang bawat salita, tama ba mga period, tama ba pagkakagamit ng mga technical words sa technical writing, sa halimbawa, ay malalaman yun ng isang manager, no, na nagpagawa ng business letter. So, kapag may mali doon sa business letter, ang gagawin ng manager karaniwan, ituturo at i-edit ito at sasabihin niya sa kanyang secretary
Kung may maling spelling, lalagyan niya yun ang indikasyon na maling spelling, or walang idea yung isang sentence, walang idea, walang general thought yung isang paragraph, ang babahala din yung manager at kakausapin lamang niya ang kanyang sekretarya upang maging kompleto, maging maayos, at maging perfecto ang pagkakasulat ng isang business letter. How much more sa tinatawag nating salita ng Diyos na mismo ang God ang siyang gagabay, maggigiha o magbibigay ng inspiration doon sa manunulat. Kapag halimbawa, nakita niya si Lucas, Dr. Lucas, na may mali sa kanyang sulat, right away, on the spot, itutuwid ng Panginoon niya. Kasi kilala natin ang Diyos na Diyos ng maayos, ang Diyos na merong kaayusan, ang Diyos na nagbibigay ng mga bagay na may kaayusan, may correction, may pagkamatuwid, pagkatama, may pagka-integridad, ay hindi niya pababayaan ng writer mula doon sa pagkakamali, pwede niya magawa. Ikaw correct ng God yun. Ikaw correct ng God. Okay. Proceed na po tayo dun sa mga ilang heretical. Actually, marami ito kung di ako nagkamali, pero ilan lamang po yung aking babanggitin dun sa textbook ng Introduction to the New Testament po. No? Okay. Unang heretical view sa inspiration ng God ay yung tinatawag nating liberals or modernist. Pag sinabi natin liberal or modernist, na ang salita ng Panginoon ng Biblia ay hindi salita ng God. Doon pa lang, kita mo na agad na mali na yung pananaw, no? Wala kang makikitang parang tulak kaibigan. Walang ganun eh. Dito sa grupo na to, na talagang sinasabi nila ng grupo na ito, yung liberals group or yung modernist groups, na the Bible is not the Word of God. Wow. Sa isang banda, ako, pwede kong sabihin isang pamumusong, no? Isang pamumusong ito sa Diyos. Kasi dinidiscredit mo yung salita ng Diyos, ang Biblia, na this is not the Word of God. Dahil siguro, ang nasa isip nila, siguro ang salita ng God, yung bang you can hear the Word of God aloud. Yung bang nadidinig mo siya, gaya na nangyari sa Old Testament, na nakikipag-usap ang propeta sa Diyos ng verbalan, aloud. No? Nadidinig mo ang God, speaking to you, and directly ang prophet, ang king, or any servant of God sa Old Testament times ay nakikipag-usap sa Diyos. Two ways ng communication sa Old Testament. God literally and loudly speaking to human beings. Sa mga leaders like prophets, judges, and kings. Yun siguro ang kanilang iniisip na kung kahit iniisip nila ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Kasi nga naman yung writers nito ay mga tao lang din. Katulad natin na capable to do error and capable to do mistakes. So, ito yung liberals comes in, modernist comes in. They protest. They do not believe that the Bible, especially the New Testament, is not coming from God, and it did not come with inspiration from God. Hindi siya giniha, hindi siya kinasihan, gaya na nasusulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? So pangalawang grupo na mga heretical, na matatawag nating heretic, no? Yung tinatawag na neo-orthodoxy. Nagtuturo na ang Biblia ay nagiging salita ng Diyos only when it convicts us or inspires us. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ang Biblia ay nagiging salita ng Panginoon kapag ka naramdaman mo ikaw'y kinambit ng God or in-inspire ng God sa sarili mo
Ito yung katuruan ni Karl Barth na nagtuturo na pag na-convict ka na, na-inspire ka na ng God, ang Biblia, yung pa lamang yung time, that will be the time that the Bible becomes the Word of God. Well, sa isang banda, whether you believe it or not, whether for you seems to be na yung Word ng God ay hindi salita ng God, regardless, the Bible itself is the Word of God, and God won't let magkaroon ng mistakes, error, fallible sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan. Yun yung paniniwala ni katuruan ni Karl Barth, na tinatawag nating Neo-Orthodoxy, na nagtuturo ng ganito po. Then, pangatlo yung tinatawag nating yung kung merong mga liberal, kung merong mga neo-evangelical or neo-orthodoxy, meron din tinatawag na neo-evangelicals. Ito yung paniniwala naman nila. The Bible contains the Word of God. This is the view of limited inerrancy with which teaches that the Bible is only inerrant when it touches on matters of faith or salvation. But when the Bible deals with science, history, or geography, it is capable of making mistakes. Ibig sabihin, yung mga grupo, yung mga tinatawag nating neo-evangelicals, under pa rin ng mga heretical views, na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Panginoon, pero limited lamang ang sitwasyon ito, na ang pinapanigan lamang nila na ang Biblia ay salita ng Diyos kapag may kinalaman sa pananampalataya at sa kaligtasan. Dahil pagdating sa mga tinatawag nating siyensya, kasi ako naniniwala ako na may harmonious relationship, merong supplementary, may complementary between the science and the Bible. Hindi sila magkakontra, no? Kung merong mang contrast, merong mang kabaliktaran with the sciences view, no? O scientific view, well, kasi nga, karamihan ng mga scientists noon ay hindi maka-Diyos. They don't believe that there is existing God. So, on this point, sa neo-evangelicals, naniniwala sila na ang Biblia ay nagiging salita ng God kapag it matters on the faith and salvation. Sounds correct. Diba? So, kung tama yun, well, actually, partly yes, tama. It matters on faith and salvation. Tama sila doon. Pero ganun, dapat ang paniwalaan din nila na ang Biblia ay nagsasandiri ito, naglalakad din ito ng mga bagay na may kinalaman sa science o siyensya. Gaya din ng mga geography, genealogy, na pwede magkamali. O capable na magkamali. Kagaya halimbawa, na tinatawag natin yung paglubog ng magbigay tayo ng limbawa gaya ng when it comes to science, nung sa Old Testament times, in Genesis, the book of Genesis, inilihad doon yung pagbaha, no? Na nilamon ng tubig o pinapangyari ng God na ang mundo ay nilubog ng tubig. Merong pag-aaral at may debatable na pag-aaral na hindi lahat ng kalupaan ng mundo, yung Earth mismo, yung cosmology studies, na hindi yung buong kabilugan ng Earth ay nilubog ng tubig. Parang sinasabi nila na ang pagkakalubog ng Earth with water,
na galing sa kalangitan ay kung saan meron tao lamang. The rest ng geography or tinatawag nating geological speaking or geological aspect, yung walang tao, walang inhabitant na human ay hindi nadamay sa pagkakalubog. Yun lamang parte na kung saan may mga tao sa panahon ni Noah o ni Noah. Oh, Noah's time, I mean. So, meaning, yun yung, when it comes to science, is it really proven na yung earth mismo ay nilubugan o nilubugan ng water comes from a heavy rain from heaven na kinosangga? Yun yung mga question, basic question na, is it true na lumubog ang buong earth, yung cosmic earth ng water, na kahit walang population ng tao, nadamay doon sa flood water sa panahon ni Noah. So, isa yun. Sa napagdating na naman sa sciences, pagdating doon sa Noah's time, ay meron silang question doon. And then, yung pag sinabi natin geology or geography, yung location ng paraiso, merong mga researchers na kamakailan sa mga panahon ganito ay natagpuan nila ang paraiso. Tapos yung mga skulls, mga bones na at mga ginamit na chariots ng Egyptians, panahon na tumatawid ang buong bansang Israel sa karagatan nung hinati ni Moises yung dagat upang makadaan ang buong Israel. Tapos nung nawala na yung dried land na dadaanan ng buong Israel, binalik ng Diyos ang dagat sa kanyang dating forma. Nalubog ang lahat ng mga Egyptians na umabot sa kanila. Nalunod, nakamatay lahat. Yun, nakita raw nila yun. No? Yung iba, hindi nila matagpuan yun. Yung iba naman yung arko ni Noah na nasa bundok ng Ararat. Pero mapapansin niyo na kaduda-duda rin naman na nakita nila yung arko doon sa isang place na hindi naman Mount of Ararat, na pinakamataas na mountain sa panahon na ito, no? Nung hindi pa nagkakaroon ng soil erosion. Kasi ang mundo, nagkakaroon niya ng changes when it comes to soil erosion. Mataas siya, pero mga ilang dekada, 100 century, o ilang mga panahon pagkatapos nun, magbabago na yung taas ng bundok at ng kapatagan at ng dagat as well. So, ang mga bagay nito, merong daw kakayanan, capable of making mistakes. Pero sa Bible, hindi po. Lahat na nangyari, pagkakaroon ng Garden of Eden, pagkakaroon ng kung saan na-stock ang malaking boat, ang malaking daong na ginawa ni Noah, lahat ng yun nangyari, lahat ng mga event ng mga binagit natin, nangyari yun ng walang, kasama yun sa inspiration ng God, kasama yun sa tinatawag natin paggiha ng mga records ng mga nagdaang panahon, maging sa bagong tipan, no? So, yun yung mga tinatawag natin liberal or modernist na mga erratic views when it comes to God's inspiration. Doon sa salita ng Panginoon, meron nagsasabi na maniniwala lang isang tao kapag na-convict na siya. Pero regardless, na-convict ka man o hindi, nanatiling may katotohanan ang salita ng Diyos, ang Biblia. And then yung pangatlo, yung neo-evangelicals, that's only matters when it comes to faith and salvation. Pero pagdating sa science, pagdating sa history, pagdating sa geography or genealogy, ang mga bagay nito ay capable na magkamali. Nakita niyo yun? Mga heretics view, ilan lamang ito, no? And then, pag-usapan natin
pagkatapos ng heretics views on God's inspiration, pag-usapan natin sa next video natin yung Orthodox. And then, yung tinatawag na canonicity of the New Testament. Kung sinabi natin canonicity ng Bagong Tipan, paano yung Lumang Tipan at yung Bagong Tipan ay inspired by God? Meron bang naiwan na ibang aklat? Diyan na nakikita natin sa online, sa social media, sa SOCNET, na merong gospel ni Mary Magdalene, gospel ni Enoch, gospel ng isang writer na dapat kasama doon, especially yung mga apocryphal books, no? Na hindi nakasama sa canonical books ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan, na siyang nahawakan natin at ginagamit natin. Pag-usapan natin yan sa next video ko po. Sana po ay patuloy po tayong maging bahagi sa ganitong mga pag-aaral, bagamat simple lamang at ilan lamang mga detalye, pero naway naging bahagi ito at naging karagdagan sa ating kaalaman pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya po, tandaan po natin, lumipas ang langit at lupa, Matthew chapter 5 verse 18, kailanman hindi lilipas ang kanyang mga salita. So, ibig sabihin po sinabi yung mga salita, lahat ng forms and content mula sa original autographs, Old Testament, especially New Testament, ay totoong kinasihan ng God, ginihan ng Diyos, upang maging pamantayan natin sa paglakad, sa buhay, sa ibabaw ng mundong ito. Lamang po. That's gonna be all for now. And God bless you all. God bless you.